Pampanga is best known for its food, but beyond the sisig, the rich stews, and sweets, it's also a land of deep faith, vibrant artistry, and stories of resilience. Join me as we explore Pampanga's colorful culture here on Flavorful Escapes. When Mount Pinatubo erupted in 1991, the lahar buried almost the entire town, including the church. And what is truly inspiring is that even if the building is half buried, the faith of the people remained whole. Until today, you will still find devotees coming. So for me, this isn't just a landmark. It's a symbol of Kapampangan spirit, resilient, faithful, and unshaken, no matter what trials. Ito pala yung simbahan na lubog nung sumabog yung Mount Pinatubo. And it's like halfway, nasa tuktok na tayo ng church. Then ito na naging parang main floor niya. So ito, restored and renovated with a new elevation. So pag pumasok ka, biglang nasa tuktok ka na ng simbahan, no? Nasa kisame ka na. Imagine mo yung mga bahay siguro around the area. Kawawa talaga. Pero in spite of that, they've been able to rebuild. And ngayon, it's back as a functioning church here in Pampanga. At sobrang na-preserve nila yung mga bagay-bagay galing sa lahar. Ito, rising from the ashes. 1991. So, 20,000 yung mga apektadong mga Kapampangans in the area. And 34th anniversary. Recently lang. Sometimes kasi yung recent history nakakalimutan na natin. And this is one of the most devastating na nangyari. When you talk about Pampanga, you can't leave without sisig. When you talk about sisig, all roads lead back to Angeles, home of Aling Lusing. Back in the 1970s, Aling Lusing thought of giving new life to leftover pork cuts. Instead of throwing them away, she grilled them, chopped them, mix them with calamansi, onions, and chili. Simple, no frills, perfectly balanced. From a humble pulutan, sisig grew into something bigger. It became Pampanga's pride and eventually a true Filipino culinary icon. Look at that. That is the place to be. Kaya, kain tayo, tara. Tingin muna tayo. Ano orderin natin? Sige, mag-con tayo. Okoy, sisig. Ano to? Buro to? Ano to? Buro. Anong partner ng buro natin? Si buro at talong. Kumakain kayo niyan? Hito na lang. Dapat kumikembot, di ba? Yan, no? Woo! Come on! Bili na kayo ng sisig! Oh, ganun lang, oh. Then ito, ihaw. Pinilalaga to bago? Sige. Bagong laga. Then grill. Then, chop. Then, ito, halo-halo na. Then, sizzling plate. Go. Let's go. Ito na yung famous sizzling sisig dito sa Aling Lusing. Napaka-simple. Oh, this is it, pusit. Akala ko sisig lang yung isushoot natin. Grabe talaga. Pagkasama ko itong mga to, sira ang diet. Okay muna tayo. And ito yung buro, which is fermented rice. So, rice with shrimp. Ito, kinakain mo siya with the grilled eggplant. Minsan, kinakain mo siya with mustasa leaf. Sa mustasa leaf. So, ito, maasim-asim, may linamnam, and it's rich with probiotics. So, it's good for your digestion. Nandito na yung balikbayan. Wow! O, diba? O, kain tayo. Bakit walang itlog at mayonnaise yung sisig dito? Ang sisig kasi means to sour eh. Diba? Magsisig ka ng papaya, magsisig ka ng labanos. Oo. Diba? You just put vinegar. Parang kikidlawin mo, parang gano'n, to sour. Ngayon, ang storya sa amin yan, because of the times nga na ng marami pa yung mga, yun nandito pa yung base sa Clark. Yung mga pork head, hindi yan ginagamit sa loob. Hindi na kinakain. Hindi nakakain.
So, the story, sabi niya si Aling Lusing, she thought of making something out of those hens. And then, nung pinakuluan niya, sinisig niya, nilalagyan na suka. So, ang original talaga is, pakuluan mo lang yung meat, and then you put suka. And you add Parang buyas. kilawin. Parang kilawin. Ang difference lang is, pinakulo mo yung mukha ng baboy. And chinap mo. And to make it creamy, yun nga, yung utak nandun, di ba? Kasama ng ulo. Hello po, Chef. Hello! So, ito talaga yung original na sisig. Ilang Opo. years na to? Na ganito? 1974 pa po. 1974. Hanggang ngayon, walang nagbago. Wala po. Pero maganda sa Pampanga kasi it's really like it's like a community of artisans, di ba? Yes, Kasi yes, oo. yung kanya-kanyang iba ito pamilya nila, ito yung specialty. Pero ano yung feeling na itong Aling Lusing hanggang sa ngayon, parang sobra na siya naging legendary, naging parang iconic, di ba? Ano yung feeling? Siyempre po, masaya. Ano naman yung mga sabi ng mga... May apo ka na rin. Involved sila na... Ay, hindi tutulong? pa po. Maliliit pa po sila. Oo. Pero yung anak nyo involved dito. Opo. Oo. Nandyan yung isa. Okay. So parang family run pa rin siya, no? Opo. The culture of Pampanga can be seen beyond the food. In their arts and crafts, dito sa Santo Tomas, matatagpuan ang Pampanga Pottery and Agritourism Park na pwede kang gumawa ng sarili mong paso. So, parents ko talaga yung nag-start ng Pampanga Pottery. And then, come 2020, nag-start na kami dun sa pag-entertain ng idea na eventually, sana makilala yung pottery dito sa Santo Tomas as a tourist destination. So, pagdating nila dito, meron tayong iba't ibang activities na pwedeng gumawa sila ng pots. Tinuturuan sila mismo ng ating mga master potters. So, pa isa-isa, usually yung mga customers na namin sa mga paso, yan, papatry namin sa kanila yung paggawa ng pottery. Hanggang dun sa paunti-unti, people are referring us to their friends and relatives. Eto, naalala ko to nung bata kami. Nagluto-luto kami sa bakura namin. While nagluluto yung lola ko dun sa kusina, nandun kami, mga dahon-dahon, namimitas kami ng dahon ng mga halaman dun. Pinapakuluan namin ng ganito. Pero yung rinoroll namin, yung mga old newspaper, yung Bato. mga, di ba? Bato, Kung bato. bato, makoy-kahoy, yan, oh. Nagluluto kami, oh. Yan. Welcome po. Welcome to Thank Pampanga you. Pottery. So eto, ang laki ng ating workshop. And ang ganda pa ng view. Ano ba to siya? Lake? River? Fish po. pond? Yes po. Wow, so galing ng manghuli ka doon, pwede ka magluto-luto dito. Tama po, Chef. So ito yung workshop. Tuwang-tuwa yung mga tao. Opo. Pwede pong gumawa ng sariling puso. Sige, gagawa tayo. So ito, this is something you can do. You can take your kids, no, to learn to work with their hands. It's something that you really have to put a little bit of care and attention. You can create something beautiful. Hindi lang laro-laro. Yan. Pero alam mo, nasubukan ko na to dati. And it's not as easy as it looks. Kailangan dahan-dahan lang po. Kailangan nyo po isang basahin yung kamay ninyo ng dalawa. Dalawa. Tapos po, i-press nyo yung clay ninyong ganito. Kailangan nakasirkel po yung kamay. Konting pressure lang po. Huwag po Konting kayong magmadali, pressure. Pero ako yun ang Pero pressure. kailangan basang-basa yung kamay ninyo, no? Okay. Mararamdaman mo pala talaga pag Tapos uneven kailangan- siya. Pag natutuyo po, pwede siyang basahin sa ulit. Okay. Ganun lang. So, butasin sa gitna. Pwede na po siya Pwede, butasin sa okay, gitna. ah. Yung thumb po, kailangan yung pagbutas natin Yan. yung thumb. Hindi siya madali, dear. Yan. Alright. Yan. Op, bitaw muna, sir. Then, basa na naman. Okay, basa na naman yung kamay, sir. Tapos, itaas mo po siya na dahan-dahan. Mm. Dahan-dahan lang po, taas, sabay yung kamay. Okay, okay. Gets ko, Okay. gets ko. Sabi ko kanina, ang question sa pottery kasi is, bakit ganito? Pwede bang mas mura na lang yung paso? Pwede bang tawaran? And then, that's when I realized na ang hirap niyang i-market. Kasi, ang hirap-hirap niyang gawin. That's when I realized na bakit hindi namin pa-experience. Pa-experience namin sa mga bisita, sa mga bumibili, or ipakita man lang. Ang question is, bakit
ganito na lang. Kasi they already see the value of pottery. Even if you've tried it before, it's a skill that you develop out of practice. So ito, medyo nakabuo naman tayo, pero it's not perfect. You really respect the craft and the artisans who make this, to keep these traditions alive. After trying my hand at pottery, gutom na gutom kami. One of the most iconic food spots in Pampanga is Razons. Original Razons is a perfect example. Simple lang, pero sobrang tumatak. Proof na hindi kailangan magpabongga para maging classic. It's dinner time at gutom na ako, and nandito tayo sa Razons, another iconic brand from Pampanga. And dahil nandito tayo sa Guagua, dito tayo sa original. Come on, let's go! Joining me is Tintin of Razons. Yan. Sige, so, ang dami nating pagkain. So, pag kumain ka pala dito sa Razons, it's not only limited to the palabok and the halo-halo. Marami pang ibang dishes. So, ito, I can identify a few, pero ano yung iba? So, ito, for sure, dinuguan or tintad yung tawag, Yes. tama? Yes, sir. What else do we have? We have the adobong puti, or arobong puti in Kapampangan. And then the putong babi, pan de torta. And then kare-kare, and caldereta. Ano yung nasa bun? Ang putong babi kasi, chef, isa Kapampangan merienda. Usually, it's giniling na may patatas. And sa amin naman, chef, ito, yung recipe namin, sa surf and turf recipe, na merienda na talaga siya sa bahay ng mga lola ko. Sa amin, we call it heritage kasi na-experience namin siya from the outside. Pero kung kayo, it's your family recipes. Itong nakikita ninyo, ito po ang kinakain namin na sa bahay. So, Interesting. Ano yung mga best sellers natin dito? Aside from, of course, the pancit luglog and the halo-halo. at ito pong tintad. Unlike kasi sa dinuguan, diba? I love dinuguan, pero ito siya, medyo iba siya kasi lamang loob siya and meron siyang, di ba, medyo buo na Dugo po. dugo. Oh. Very prominent yung asim, no? Anong suka yung gamit, no? Actually, ano sir, red cane vinegar. Tsaka, dahil siguro nakalakihan din namin na ang Kapampangan na dinuguan is more on parang inadobo siya. Kaya kung matitikman nyo Oo nga eh. Yung flavor profile niya maasim. Maasim. I-try niyo po yung adobong puti. Kasi yung adobong puti, lagi nila sinasabi, ang simple daw ng Kapampangan na adobo. Pero naniniwala ako na kahit simple yan, ano siya, pak na pak. Pak na pak. At saka maganda siyang iterno sa itlog na maalat at saka kamatis. Pero ikaw, Apo. ano yung generation ng mga lola yung naabutan mo? Ito pong mga lola ko na to, Naabutan mo naabutan ko po sila. Wow! Oh. Yes. So, ano po, ako yung literal na lumaki sa kusina. Napabayaan sa kusina. Pareho pala tayo. Yun. And what does it feel to be like being the torchbearer of the brand and, the legacy of the three lolas that have been passed on to you? Di siya madali, chef, kasi lalo na ang talagang customers naman namin, hindi yung generation ngayon. So, nandito yung motivation na how to keep our restaurant multi-generational. And at the same time, yung ma-appreciate pa rin nila kahit na hindi siya yung parang nauuso. I believe what we have is timeless. From San Guillermo Church to the timeless Aling Lusing Sisig to Pampanga Pottery and Agritourism Park hanggang sa classic na Razons, makikita mo that Pampanga is more than just a culinary destination. This is the Kapampangan Cultural Center or Santungan ng Kulturang Kapampangan. Parte niya sa history namin, this is the actual last stop of the Bataan Death March. Kala nyo malalaman mo talaga yung amoy ng totoong queso de bola.
Simple.ph. Living made simple.